895-4374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapalpan ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ibuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy
This is an RJAM Extra. How to advance your career without leaving your current job. You love your job and you're ready to move up in the company ranks. Follow these tips to build a pattern of success that will help you grow professionally. You will need an open mind, a strong work ethic, a willingness to learn, and night or weekend classes or workshops. Optional, a mentor. Step 1. Have an open mind and a willingness to work hard for success. Approach every project as an opportunity to learn new things, have new experiences, and grow as a leader. Step 2. Look for ways that you can help your company be a better place. Find ways to increase revenue, improve customer satisfaction, or minimize costs or waste. Ask your boss for more responsibilities in your current job to help you build your skills and gain experience. Show that you're willing to help however you can. Step 3. Help your boss or supervisor whenever you can. Prove to them that you are a valuable employee. Make them look successful, in turn making your entire department successful. Step 4. Take night or weekend classes or workshops to build your skills and knowledge. Talk with your boss about skills you can gain to better help the company. Ask if your current employer will pay for your classes or workshops. If the classes will help the company, they might pay for all or part of the course fees. Step 5. Track data that supports your successful contributions to the company. Communicate results to your boss in an email or through your quarterly or annual reports. Step 6. Be sure that anyone you supervise receives the training and support they need to succeed. Don't be the only one who knows how to do your job, or you might miss a chance for promotion. Find a mentor in the company, someone whose leadership style and work ethic you admire. Have informal chats with them to talk about how you can build your skills. Step 7. Be passionate about what you do, but maintain a professional attitude. Keep working hard and showing that you are a valuable employee. Soon you will be on the road to success. This is an RJAM Extra. How to apologize even when you know you're right. You may be right, but are you happy? Decide whether winning is more important to you than getting along. You will need responsibility, respect, and kindness. Step 1. Find out what the offense was before apologizing, or risk making things worse by coming off as patronizing. Be willing to act responsibly and make peace. Step 2. Take responsibility. Avoid qualifying reservations for the apology, which usually begin with "but" and end with a transfer of blame. Step 3. Express regret with genuine shame and offer to change. Relationships rely upon honorable behavior, and nonverbal cues that may imply it's the other person's fault undermine peace. Step 4. Face each other when apologizing instead of doing it over the phone or in an email or text. Show some class and respect their feelings. Any resistance to apologize shouldn't come from a misguided need to control the partner or to avoid losing ground. Heal the conflict instead of prolonging it. Step 5. Let the other person speak and hear them out, in case their viewpoint has been completely misunderstood. Assure them that no disagreement can change the security of the relationship. If you can't bring yourself to admit you're wrong, try to agree to disagree. Step 6. Soothe the situation with an activity to leave the disagreement behind. Buy them flowers or a small trinket as a peace offering, and move on. Did you know? In the 1970 film Love Story, the protagonist concludes with the famous line, "Love means never having to say you're sorry." Radio Bandido, 8:10 a.m. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, marami po tayo pag-uusapan, pero maaari po kayong magbigay na reaksyon sa pamamagitan po ng ating mga landline dito po sa ating himpilan. Sa mga nais po naman na mag-text, so, meron tayong mga text line dito po sa ating himpilan. I-text lamang po yan, babasahin natin.
At ganun din sa mga nanonood po ng ating live streaming sa Facebook. Sa gawing kanan naman, meron tayong chat room. Maaari po ninyong itype ang inyong mga reaksyon at hindi po yan babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director, si Braille. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Akalain po ninyo mga kaibigan, no, sinugod ng mga yung mga tawag dito, job order ng mga empleyado si Erap Estrada sa kanyang opisina sa City Hall. Buti hindi siya inabutan. Kasi po 6 na buwan nang hindi sumasahod yung mga tao. At ito hong issue tungkol dito sa sa Tulfo Brothers. Mga matatapang at tapang at tao. Pinagmumura yung general. Antakin mo, hindi lang nakausap. Hindi lang ho napagbigyan ma-interview. Abay, gusto raw ingud-ngud sa inodoro. Sikat ka nga naman, pag minumura mo, general. Yung derechahang mura, napunyeta ka. Baka sampaling kita. Ingud-ngud ko pa mo ang ulo mo dyan sa sa inodoro Bay, sabi, ano sabi? Kung gagawa mo yan sa akin, di magagawa mo rin sa mga pangkaraniwan tao. Ganun, parang ganun di ba? Kung baliktarin natin. Kung namumura mo yung general, gaano pa yung pangkaraniwan tao? Kaya ngayon mga kaibigan, ewan ko kung hanggang saan hahantong po ito. Alam nyo, kung magkaminsan, hindi natin naalintana, may mga bagay-bagay, hindi natin alam, yung pala pagmumula ng pagbagsak ng isang gobyerno. Posible. Lalo na kung maninindigan ng Armed Forces of the Philippines, ang PMA alumni, ang PNP, maganda yan. Kasi maninindigan ka di ba? Mantakin ninyo yan, mga kaibigan. Media, merong security marine. Media man, merong security na PNP. Sino nagbabayad niyan? Bakit? Ano ang palagay natin? Nilikha itong mundo para sa mga nasa media. Nanganganib. Bakit? Di ba lahat ng nasa media nanganganib? Yun ang pinagtataka natin In fairness, sa simula't-simula, kasalanan ng pulis yan, kasalanan ng AFP. Ba't kayo nagpo-provide ng security sa mga ganyan tao na alam naman ninyong basagulero? Mabuti sana kung sa radyo lang nila ginagawa yan. Kahit hindi sa radyo, ginagawa nila yan. Kaya natatakot ako rin sa AXI-IIS na yun. Anti-terrorist daw. Anti-communist, anti-terrorist. Sila yata yung terrorist. Kaya lang, ang gamit, mikropono.
Yan po sinasabi natin. Ano. Ngayon, yung mga walang alam, walang mga background tungkol sa mga ika nga po, pagkatao ng mga nilalang. Huwag na kayo mag-comment. Bayaan nyo na sa media yan. Ako'y sumisimpat doon sa namura. Hindi naman dapat yun. Hindi lang na-interview. Mumurahin mo yung tao. Ano palagay natin dyan? Kahit ba sabihin mo retired na yan. Takin mo, pinundar ng isang tao yung pinaghirapan niya lahat siya, nag-aral. Pagkatapos narating niya yung pagiging general niya, hanggang sa mag-retiro siya. At dahil maganda ang record niya, in-appoint sa gobyerno. Tapos isang mura mo lang, basak lahat yun. Ano yun? Anong tawag natin doon? May ninakaw ba yan? May inapi. Kala ko ba, laban sa api, parang sila, yun ang aapi. Di ba baliktad? Party list na para daw sa mga naaapi. Mahirap yan. At dito sa Customs, magtataka kayo mga kaibigan sa Bureau of Customs. Akalain ninyo, nakahuli daw sila. Parang ang laki-laking balita nito. Meron daw silang nahuli, mga kaibigan, arestado, isang tao na involved daw sa pangungulekta ng tara. Isang 19 anyos. At itong taong ito, hinihinala raw na nangungulekta para sa ilang opisyal dyan sa Bureau of Customs. Ito yung mga kung tawagin sa Customs, house show. Pero may ID sila ng Customs. Diba ito kinukuha yan ng mga ginagamit sa pangungulekta ng tara mula sa mga smuggler. O bakit ho? Kasi po pag nahuli yan, paano niya ituturo yung tao? Sabihin lang ng tao hindi ko kilala yan. Lusot na siya, di ba? Kasi hindi naman talagang empleyado ng Bureau of Customs yun. Yun kolektor lang. Pero magtaka kayo, yung mga ganito nahuhuli pero isyabu hindi mahuli. Yung kamakailan na nabawi sa Malabon, hindi naman sila nakahuli nun. Yung nakabili, ino-auction nila yun. Isinubasta nila. Kung walang hiya po yung nanalo sa bidding, yung nakabili. Isipin ninyo, ilang bilyon ang halagang piso noon? 1.8 billion. Kung walang hiya yung tao, ibinenta niya yan. Mayaman na siya, di ba? Pero yun ang nagsumbong. Yun ang nakadiskubre na may shabu. Pagkatapos, dun sa press conference ng custom, ginamit pa nila itong AFP, PNP, Philippine Coast Guard. Ginamit na props para palitawing sila nakadiskubre at nakasabat ng kontrabando. Pero sa katotohanan pala, isinubasta nila yung kargamento na ang laman ay kontrabando na nakadeklara daw na tapioca starch, yung ginagamit ho sa paggawa ng sago. Yung pala ito, puro shabu.
nadiskubre nung nakabili, mga kaibigan, sa madalit sabi. Dahil nga hindi naman walang iya yung nakabili, bumalik siya sa customs. Matatakot ka pag di ka marunong sa ganyan, di ba? Hindi ka sanay. Naku, hindi pala sago yung nabili ko. Shabu pala laman ng kargamentong yun. So doon nila nalaman. Samantalang bago pa lang dating dito yung kargamento na yan, sinabihan na pala itong customs ng PIDEA na merong buksan yung kargamento at examinin dahil meron silang impormasyon na may shabu. Di in-examine ng customs. Sinabi nila sa PIDEA, wala niyan shabu pala eh. Ganun ba? O sige. Di tapos na sana. Ngayon, dahil abandonado yung kargamentong yun, dahil nga na-hold di ba? Na-hold yung kargamento, kaya hinold yun, ang nagpa-hold ay itong PIDEA. Pagkatapos, mga kaibigan, isinubasta nila dahil siyempre lulutang pa ba yung may-ari niyan na-hold na yung kargamento. Siyempre, alam niyang mabubuko siya, di ba? Ngayon, anong ginawa, mga kaibigan, pagkatapos isubasta? Ayun, sinabi nila, walang shabu. Pagdating dun sa bodega nung nakabili, nasira yung paleta habang binababa yung mga laman. Bali ba yung paleta gawa sa aluminyo? Pagkatapos tinakban pa ng binalutan pa ng tingga. Kaya kahit daw yan idaan mo sa x-ray, hindi yan makikita. Kahit daw aso, hindi maaamoy yan. Na-disgrasya habang binababa po yung laman, nasira yung paleta, nahulog ngayon yung mga pakete. Sumabog ngayon sa baldosa. Nakita, hindi tapioca, shabu. So sa takot nung nakabili, bumalik siya sa Bureau of Customs. Shabu laman. Ito namang customs, siyempre sasabog sa mukha nila yan. Lumilitaw na nag-auction sila ng shabu. Sila na pala nagbebenta ng shabu ngayon. Mga kaibigan, so ginawa. Gumawa sila ng script. Gumawa ng sinakulo, mga kaibigan. Hindi naman mahal na araw ngayon, nagsinakulo. Tinawag pa yung Armed Forces, PNP, Philippine Coast Guard. Yan, ginamit na sama-sama nating nahuli to. Para maging makatotohanan yung istorya. Ito naman PNP, Coast Guard, Armed Forces, walang kamalay-malay dun sa totoong pangyayari. Yun nga dahilan kung bakit hindi nakasuhan yung pong may-ari ng warehouse dahil siya ang responsible sa recovery noong pong kontrabando. Nakakahiya ngayon sapagkat mga kaibigan, nagamit sa katarantaduhan ang AFP, Philippine Coast Guard, PNP, yan nagamit. Mabuti na lang kamo, kung halimbawa, yung may-ari ng bodega nagsumbong sa pulis, dumiretso kaya sa PIDEA. Baka nagka-reward pa yun. Di ba may reward yan? Pagka ikaw nakapagturo sa kontrabando, lalo droga, may reward yan. Malas nyo. Etong customs. Kasi siguro, kaya sila gumawa ng ganun drama, gusto pa nilang magkaroon ng reward.
Semplang na nga, mga kaibigan, gusto pa kumita. Yung katarantaduhan, gustong pagkakitaan pa ulit. Hindi ba? Kaya nila ginawa ng drama yan. Tapos ikukubra nila ng kanya, ng reward. Meron yan eh. So ngayon, ang dapat ho dito, parangalan, yung pungkuhan yung may-ari nung yung nakabili. Dapat bigyan ng award yun eh. Hindi lang reward, award. Citation. Kung si Raulo nun, mga kaibigan, di binenta niya yan bilyonis ang halaga nun. Benta niya na 1 bilyon 1.9 billion ang halaga. Pagkatapos, yung palang walang hiyang nagpasok dito niyan, yung po pala'y talagang matagal na sindikato. Nasa watchlist ng Interpol, parang si Bad Eli Cuyucot Soriano. Wanted din. Nasa red notice ng Interpol. Pareho lang naman yan. Kahit ano kaso mo, basta wanted ka, wanted ka. Bueno, mga kaibigan, magbabalik tayo. Marami pa ho tayong pag-uusapan, ha? Andyan yung nangyayari ngayon sa Senado. Isipin mo, pinagalitan, parang batang pinagagalitan ni Cynthia Villar, si Pacquiao, tsaka si Pimentel. Dahil po sa agawan dyan sa pwesto sa Senado, Senate President. Magbabalik tayo pagkatapos po ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagigigigigigigigil, bravo! Susubod lang ang sukat, bravo! Laging good na good, basta may bravo! Ready ako, ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Itong issue, yung pagmumurang ginawa ni Erwin Tulfo doon kay dating General Bautista na ngayon kalihim yata ito ng DSWD. Alam niyo na istorya eh. Tinatawagan sa telepono para ma-interview. Pero pag napanood ninyo, kahit di mo napanood, nabasa mo yung istorya, eksakto naman yung istorya, doon po sa pangyayari, yung kung paano pinagmumura, na parang baliwalang kwentang tao. Si General Bautista, mga kaibigan, sinabihan punyeta, may mura pa yata eh. Natatandaan niyo ba yung COA? Yung COA na kaya nabulgar yung advertisement sa pagitan ng
kanilang programang magkapatid, yung BITAG. Kaya una lamang nabitag yung pondo ng DOT. Dahil sa COA report, tandaan ninyo. At dahil nga po doon, pagkatapos nung sumabog na yan, iskandalo na, yung kwarta ng gobyerno, parang dinampot lang ng basta-basta, pero multimilyon po ang halaga mga kaibigan O ngayon, meron ako natatandang sa Facebook nag-broadcast din yan ito si Erwin Tulfo. At pinagmumura niya. Kinginang. Ganun ang mura, mga kaibigan. Kinanginang. Ganun ang mura niya doon po sa mga opisyal ng Commission on Audit, kung matatandaan nyo. Madalit sabi, ito po'y bisyo na talagang matagal nang ginagawa. Alam naman ninyo mga record, naging record na niyan, di ba, mga kaibigan? Dahil nga, ang ipinagmamalaki nila, malakas sila sa kasalukuyang administrasyon. Kahit na ibang administrasyon, malakas sila, mga kaibigan. Dati di ba? Katunayan, malakas sila dahil meron silang, isipin mo, ang security, marine. Hindi ba itong mga marine ano ba yun ang dapat ipaliwanag ng AFP ngayon Ano ba ang tuntunin, requirements o qualifications para makapag-provide ka ng Philippine Marine Security at sa kanino? May requirements yan, di ba? Katulad nung PSPO, yung Police Security, ito rin yung nagpo-provide ng police security sa kung sino-sino. Alam nyo, kung tutusin ninyo, di ba, binawi nila yung mga security. Tama naman yun Kasi po, ang nagbabayad dyan, ang gobyerno Isipin mo, bakit daw sila binigyan? Kasi mapanganib ang buhay nila. Dahil sa dami ng... kung ganyan naman, ginagamit mo lang yung mikropono, talaga naghahanap ka ng sisirain mong tao, mumurahin mong tao na kahit wala namang ginagawang kasalanan sa gobyerno sa kanyang pagtupad sa tungkulin. Tama, may karapatan na punahin ang mga nasa gobyerno pagka mali. Ito hindi, maliwanag Ito hindi lang napagbigyan kasi parang ang impression ngayon para bang para sila lang ang media sa Pilipinas. Kailangan pagka tinawagan kanila dahil malakas sila sa presidente ngayon, kailangan sagutin mo sila. Daig pa nila presidente. O kaya, akala mo, parang presidente, pag nagpatawag ng kung sino-sinong tao, dapat pumunta ka. Parang ganun Hindi ba nagpas na yun sa kwan? Alam nyo, ang pagiging media man, effort mo yan Di ba? Gumawa ka ng paraan paano mo ma-interview ang isang tao. Kung ayaw magpa-interview, may magagawa ka ba? Di ba? Mga kaibigan, wala ba silang karapatan tumanggi? Yun ang Yun ang tanong kung mo tumanggi, ba't hindi niya ba karapatan yun? Dahil tumanggi yung tao, nagkaroon kang bigla ng karapatan para alipustain mo, dapurakin mo yung pagkatao ng isang gusto mong ma-interview na wala namang atraso. Hindi ba? Wala naman tayong pinag-uusapang atraso dyan sa issue na yan. So madalit sabi, alam nyo na Di ba? Hindi na natin kailangang, alam nyo na kung ano yung yung normal. Kahit na hindi ka media, pwede ba bang gawin sa tao yun? Pag hindi ka kinausap, pagmumurahin mo. Di ba? Parang gano'n na lang. Ilagay natin sa gano'ng sitwasyon na lang. Ngayon, masyado na siran-sira na ang media
mga kaibigan. Hindi naman lahat gumagawa niyan eh. Ha? Ito namang iba na hindi naiintindihan ng mga pinagsasabi, mga kaibigan, nakikisawsaw, kumakampi pa ron. Bahala kayong kumampi, wala kaming problema dyan dahil kayo may problema niyan. Ang sa amin lang, huwag nyo lang isa publiko dahil hindi nyo nalalaman ang sinasabi nyo eh. Kung may nakakakilala sa kanila, ito mga nasa media mismo. Kung anong klase silang mga nilalang. Kung bakit nakita ninyo walang nagtanggol sa kanila sa media. Di ba? Kung involved doon, press freedom, di sana meron ng nag-express ng support para sa kanila. Hindi naman press freedom yun. Abuse of press freedom yun, mga kaibigan. O press freedom yun eh. Ino-oppress mo yung iba na como alam mong malakas ka, para kang langaw na napatuntong sa kalabaw, kung makaasta ka, malaki ka pa sa kalabaw. Hindi ba? Ngayon, hindi ba ni-recall ang mga security nila? Okay yan. Bakit to? Kasi wala tayong mali. Nagtataka kami. Hindi lang naman ako eh. Yung iba siguro ayaw lang magsalita. Di ba? Bakit kayo may security? Marines. Yan ba Marines nag-training para maging atchoy mo? Maging alalay mo? Paano kung itong mga taong ito mapagpasok sa basag ulo? Akala mo kung sino, lalo na maglakad dyan eh. Mga kaibigan, napakaraming sasakyan. Daig pa yung public official. Ang lalaki nung sasakyan, mga mamahaling sasakyan. Mga kaibigan, di ba? Meron ba media na ganun? Alam nyo, sa media, pag umasta ka ng ganyan, alam na. Alam na this, kumbaga. Alam na kung bakit. Di ba? Saan mo pinagkukuha yan? Kano ba sweldo mo? Kano ba kinikita mo? Yan ba na-acquire mo yan sa pamamagitan ng matinong pamamaraan? O dahil sa pananakot, mga kaibigan. Di ba? Alam na yan Makita ka lang na umasta ka, ganyan. Alam na. Pagsuspetsahan ka na, media pa. Hindi lang nagsasalita yung mga yan. Dahil nasa media ka rin. Pero sa totoo lang, deep inside, baliwala ka dyan. Alam nila na yung ginagawa mo panganib hindi lang panganib sa inyo. Mas mapanganib yan sa propesyon ng mga mamamahayag. Kasi, pag nakita mo yan, kinwestiyon mo yan, sino? Sasabihin, lahat kayo, ganyan Nangongotong kayo Ginagamit niyo yung mikropono Di ba? Ganun ang isipin. Nakakasira. Di ba? Ngayon, tinanggal yung security. Teka muna. In the first place, ba't sila nagkaroon yan? Yun ang tanong Ano ba ang tuntunin dyan? Mga kaibigan. Di ba, halimbawa, kung kukuha ka ng baril, yung baril, hindi basta-basta inaalaw o pinapayagan ang makakuha ka ng lisensya at saka makakuha ka ng permit to carry kung hindi ka pasok sa qualification sa pinatutupad nila o nire-recognize nila na qualification. May qualification yan. Otherwise, lahat ng tao may baril. Mga kaibigan. Meron yan Halimbawa, yung pwedeng ma-issuean ng baril, may kinalaman niya sa trabaho mo. Ang mga media, entitled dyan Kasali dyan Mga kaibigan. Ngayon, may qualification. Pero, kung halimbawa na yung i-issuean mo ng baril, merong mga record na hindi maganda. Mga kaibigan. Basagulero, natandaan niyo ba yung nangyari dyan sa sa Magallanes ba yan? Yung pinagmumura yung
Yung MMDA, binugbog pa. Traffic enforcer. May baril yung ano eh. O, hindi ba? Yung mga taong gano'n, lima, nasangkot ka sa maling paggamit mo ng baril, kahit may lisensya ka, pwede nang tanggalin sa iyo ng ano yun eh, yung karapatan mo kahit na ikaw ay pasok sa qualification. Qualified ka. Pero pwede nang tanggalin sa iyo basta't yung baril, yung privilege yung binigay sa iyo, ginamit mo sa hindi tama paggamit niyan. Mga kaibigan, ganun din yung security. Bakit ba sila nagsisecurity? Para matakot nila yung mga tao. Hindi ba? Para katakutan sila ng mga tao. Unang-una, sa totoo lang questionable yan. Yung pagkakabigay nyo ng security dyan. In the first place, kayo unang dapat magpaliwanag. Paano sila nagkaroon yan? Yung pagkakabawi, talagang dapat nyo bawiin niya. Ngayon, meron daw apology. Pero ginigiit ni Erwin Tulfo na hindi niya raw babawiin yung sinabi niya. Wala na tayong pakialam doon. Kaya ano pang sabihin mo? Alam na natin yung istorya eh. Hindi na natin kailangang magtalo pa eh. Mga kaibigan eh. Alam na natin kung sino mali. Alam na natin kung sino ang tama. Ngayon, ang sinasabi natin, isipin ninyo dito, natuklasan ninyo. Ang daming nakadetail sa kanila na security, PNP at saka Marine. Tapos pati pamilya meron din. Ano ba ito? Mga kaibigan, mukhang wala na tayo sa kawastuhan kung yan, nanganganib ang buhay, kaya binigyan ninyo ng security, babigyan nyo kami lahat. Lahat ng nasa media, bigyan nyo. Bakit? Nakatitiya ka bang yan lang ang nanganganib? Ang pwede magalit. Kami nga, hindi kami nakikipag-away. Di ba? Sila, ilang beses na nasasangkot sa away yan eh. Babae nga, inaaway niyan eh. Di ba? Tinatadyakan yan eh. Muntik pa nga mapatay, di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo, ang dapat ipaliwanag ngayon dito ng AFP at saka ng PNP, paano kayo nakakapag-provide niya? Ako, wala akong ano dyan eh. Alam niyo kung bakit Sa malaot madali maayos yan eh. Babalik din sa kanila yan eh. Yan, security na yan. Bakit? Malakas sila eh. Tamo, sabi nung spokesperson ng presidente, nagsorry na niya, di dapat kalimutan na. Para sa kanya, ganun lang yun. Kung siya yung minura. Yung ganun, ingud-ngud kita sa inodoro. Mga kaibigan. Kaya niya nasasabi yun, dahil sa, hindi siya yung pinagmumura, yung inalipusta. Hindi siya yung, alam nyo, unang-una, iba sa military. Di ba? Mga kaibigan. Ikinagalit siya ng mga yung mga, alam mo na, yung mga PMA, nasa AFP man o nasa PNP man. Kahit na, yun, tama yun eh, mga kaibigan. Kasi, sino pa makakatagpo nitong makakatapat nito na susupil sa kanilang pag-aabuso, mga kaibigan, kung walang maninindigan na ganyan. Kung ang paninindigan na yan mananatili, suportado namin yan. Suportado namin yung paninindigan na yan ng AFP at saka ng mga PMA maging retired o mga nasa nasa active service. Bali ba ito si Bautista? Mukhang kaya nagalit ang marami. Parang kilalang mabuting tao talaga ito eh. Mabait. Mga kaibigan, pagkatapos ginanon mo. Kaya nasaktan yung mga tao. Kung nagagawa mo sa kanya, pwede mong gawin sa lahat yan. Darating ang oras kapag ka hindi ka nga natuldukan yan, hindi na nakatikim ng consequence sa kanyang ginawa, mga kaibigan, abusuhin nila yan. Iyan nga ang dahilan kung bakit ganyan sila ngayon. Paano? Marami silang natatakot. Mga kaibigan. Dahil nga sa kanilang koneksyon
Di ba? Ano pa sila eh, magkakakampi pa sila eh. May pagkakataon eh, kunyari, magkalaban pa sila eh. Oh, mga kaibigan. Pero dito, tignan ninyo, nayanig sila. Bakit? Eh kayo na makapagsasabi. Ewan ko kung matalas ang isip nyo. Kasi kaming mga nasa media, alam namin yan eh. Ha? Ang kinatatakutan nila dyan, yung talagang mawalan sila ng security. Bakit? Eh kala ko ba matapang kayo? Yung tapang, nagagamit, kaya pala matapang lang kayo, eh dahil lang hihiram kayo ng tapang. Hindi pala kayo tunay na matapang. Hindi ba? Kung tunay ka matapang, ba't may security ka pang ganyan? Gusto mo pa, mga kwan? Ano yun, sasaluduhan ka namin pag dumaan ka? Bakit? Ha? Sino ba kayo? Oh, mga kaibigan. Eh, paliwanag ng ano dyan, dapat eh, ano ba ang dahilan? Bakit sila nagkaroon? Ba't sila na entitled na magkaroon ng security? At saka pangalawa, kung ako sa kanila, kung marunong ako, kung ako marunong, di ba tinanggalan sila ng security? Di ba? O kung matalino, kung nasa katayuan nila, ba hindi na ako kukuha niyan. Na manggagaling sa PNP o manggagaling sa AFP. Nabasa niyo ba yung mga statement na inilabas ng mga underclassmen nitong si Bautista? O, meron ako isang nabasa. Matindi yung sinabi niya. Mga kaibigan. Eh kung ako, hindi na ako kukuha niyan. Bakit? Eh baka mamaya isang araw may security ka nga. Hindi mo alam, yan pala babaril sa ulo mo. Yan security kasama mo. Yun ang mahirap ngayon sa ginawa nila. Nasa isang ngayon silang katayuan na ewan ko, maglakas loob ka. Diba? Para ka ngayon sumusugal niyan. Ano, kukuha pa ba ako ng security? Galing sa PNP tsaka sa PMA? O hindi na lang? Kasi yung mga kaibigan in the first place nakapagtataka ba't sila meron yan Ba't government official ba kayo? Ginagawa niyan sabi nga nung isang kapatid nila, panahon pa raw ni Ramos, meron na siyang ganyan. Binigay daw ni Ramos. Hiningi ninyo yun. Di ba? Oh, tarantado rin si Ramos. Di ba? Mga kaibigan, kinonsinti kayo. Oh, nagmamatapang kayo kung pagmumurahin ninyo yung mga tao. Parang, pagka nagmumura kayo, parang baliwala yung tao Oh, mga kaibigan. Tapos isa niya sangkalan pa itong mga tanga. Sabi ko nga sa inyo yung mga programang ganyan, naniniwala kayo, bahala kayo. Kasi tignan ninyo, ano ba yung format ng programa nila? Diba yung ikaw dudulog dahil may problema ka? Yan ang karaniwang style dyan Oh, dudulog, may problema. Bakit nandito ka? Yan. Kasi hindi ako naswelduhan ng amo ko ganun ba? Sino ba yung amo mo? Si ganito yan may-ari ng ganito. Ba, mayaman to Tawagan mo nga yung amo nito. Yan. Di ba ganyan yung style? Kakausapin niya. Nandito yung ano mo tauhan mo Nagre-reklamo, hindi mo raw sinwelduhan. Ganyan. Bakit nagpunta siya dyan? Ganyan, ganito, ganon. Parang ganon, marami ng beses nangyari yan, di ba? Iinit na kunyari ulo niya. Parang tarantadong walang yaka Kinakausap ka ng matino, hindi ka makausap ng matino. Meaning to say, ano nangyari? Natulungan niya ba yung lumapit? Hindi niya natulungan. Ito naman mga gago, akala tama yun. Kaya siya nagpunta rin para ipamura. Kaya maraming nagpo-post sa Facebook Doon mo malalaman kung tanga o hindi. Papatulpo kita.
Bakit? Para ano? Para maamura? Di ba minsan mga pulis, minumura, binabagsakan sila ng telepono, opisyal ng pulis. Oh, mga kaibigan, bakit to? Kasi kung ikaw, ang tunay na public service ganito. Halimbawa, may lumapit sa akin, ang problema niya, hindi siya pinasusweldo ng amo niya. O edi tawagan natin yung amo mo. Hindi para palalain ko yung away nyo, yung gusot nyo. Kaya ka nagpunta rito para ayusin natin. Di ba? Oh. Lumapit, tinawagan. Oh, siyempre, ito naman, kukuhanin mo sa diplomasya. Bawal kasi yung ganyan eh. May ganitong batas tayo. Ang gawin nyo na lang ayusin ninyo. Baka makukuha nyo pa kaysa i-repair pa ho namin ito sa Department of Labor. Yun naman ang mangungutong sa inyo. Di ba? Makukutongan na kayo, baka makasuhan ka pa. Ngayon, pag naglagay ka ron, that is another story. Hindi na namin alam yon kung talo rin ito. Tiyak, pag naglagay yun di ba? Ganun dapat. Ayusin na lang ho ninyo, ganun. Mas maganda ho siguro Huwag na kayong makarating doon. Di ba? Kasi abala lang yan yun ang inayos mo. Ang problema. Pero inaway mo to. Dalawang bagay lang yan. Lalo siyang magalit dito. Di ba sa nagre-reklamo, tarantado ka pala Di ba? Siyempre, mga ngatwiran din yun. May katwiran din yun. Hindi mo naman alam lahat ng istorya Ang narinig mo lang ito Ngayon, habang pinakikinggan mo to, hindi mo na gustuhan ng sinabi, pinagmumura mo na. Dalawang bagay yun. Magalit yung tao dito, o kaya, yung iba ang ginagawa, magagalit na ako dyan sa nagre-reklamo. Gagawin ko, kakausapin na lang kita. Di ba? Ikaw na lang ang lalagyan ko. Kaya nga nila minumura para mapilitang maglagay. Yung problema nito, naayos ba? Maayos at hindi ang problema nun na pagkakitaan ka. Yan ang masakit Baka maganong ka pa Di ba? Meron nga akong isang beses nakasakay ako sa taxi. Yung taxi dyan nakikinig Kalahin mo yung police, Kernel yata yung pinagmumura. Isa dyan. Sa kanila. Alam mo ginawa ng police, binaba yung telepono Sige, di pagmumurahin mo ako. Total mumurahin mo rin lang ako. Ba't pa kita pag-aaksaya ng laway? Sa loob-loob siguro ng police. Tama naman yun. Di ba? Ang yabang, mumurahin mo yung hindi mo nagustuhan yung paliwanag. Mga kaibigan. Paliwanag niya yun Di ba? Tsaka in the first place, teka muna. Bakit ka humahatol dyan sa programa mo kung public service yan? Judge ka ba? Ito, kung may reklamo, ang pakay nito mag-asuntuhan, hindi dapat sa iyo pumunta yan. Ang dapat pumunta yan sa pulis. Pagkatapos sa pulis, sa piskal. Di ba? Para sila makapagdemanda. Dito, hindi. Pag diyan ka pumunta, hatulang ka dyan Pag ikaw na pinakamasamang tao, nireklamo ka pa lang Hindi niya pa alam yung totoong istorya. May batas tayo Hindi ba? Kahit na anong problema mo, may nireklamo ka, lahat siya may katapat na batas yung reklamo mo. Kung paano mo ipopurso ang isang kaso laban sa isang partikular na problema. Hindi ba? Kung paano yung i-address yung problema ayon sa batas. Hindi Dito wala nang batas Kaya bilib naman yung mga ungas. Hindi nila alam, pwede kang pagkakitaan Di ba? Yung para bang binabanggit natin, yung mga taga-ombudsman, di ba, pwede tayong magreklamo dyan kung tutuusin ninyo bilang isang mamamayan, bilang isang taxpayer. Pwede kang magreklamo ng mga
gumagawa ng katiwalian sa gobyerno, alam mo, pwede mong dalhin niya idulog yan. O bilang pagmamalasakit mo sa iyong pamahalaan, sa mamamayan at sa bansa mo. Kaya mo ginagawa yon. Natuklasan ko, hindi naman ganun eh. Sayang lang eh. Nananawagan pa nga yung ombudsman, di ba? Na magreklamo kayo pag may alam kayong mga gumagawa ng kalokohan o para nasa ganun eh aming maaksyonan, makasuhan. Mga kaibigan, yung palang panawagan na yun, para magkapera sila. Kasi pag may inireklamo ka ngayon na opisyal, hindi nila alam na may opisyal na gumagawa ng ganon, inireklamo mo, malalaman nila. May opisyal na ganon. Pag nagreklamo ka pala dyan, pagkatapos mong magreklamo, wala ka nang pakialam, sila-sila na lang magkakausap. Mga kaibigan, isipin mo yan. O di para mo silang yung iyong pagmamalasakit na ginawa. Nanganganib pa nga buhay mo nun eh. Kung magrereklamo ka eh. Di ba? Kahit anonymous pa, yung complaint mo, mga kaibigan. Isipin ninyo, pwede palang pagkakitaan nila yan. Hindi pala nila ginagawa yan para sugpuin yung katiwalian, kundi para pagkapirahan. Ngayon, alam na nila, may isa, halimbawa, mayor, nireklamo mo. Sila na lang mag-uusap. Wala ka nang mababalitaan sa kaso, aalis siya. Wala kang karapatan sa kanila na mag-follow up. Ganyan ka walang yayang ombudsman. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 8:10 a.m., the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 8:10 a.m. is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 8:10 a.m. The Voice of the Philippines is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Halimbawa, nagreklamo ka dyan, ako nirereklamo mo. Tapos tatawagan ako nung pinagrereklamuhan mo para lang murahin ako. Dahil magpapasikat siya sa himpapawid. Di ba? Magpapasiklab. Di ba? Ba't kita kakausapin? Kundi ka ba gago papupuntahin mo dyan niya, entertainin mo. Tapos para murahin mo lang ako. Di papuntahin mo na lang sa pulis yan, pagreklamuhin mo na lang, di ba? Magkakaroon pa ako ng pagkakataon, sagutin ko yung reklamo niya. Pag dyan ako sumagot, wala akong dyan
Wala akong, pag napaginitan ka dyan, wala ka na eh. Sira na buhay mo dyan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, ganun lang ho yun eh. Kung kayo nag-iisip, kayo magpapaniwala sa mga, Sus Maria, sangkalan yan eh. Yan ang ginagamit na sangkalan para magpasiklab, maipakitang matapang. O di ngayon yung pakita yung tapang nyo, yung wala kayong security. Di ba? Naglalakad kayo. O, nagmamaneho kayo. Di ba? Hindi niyo magawa yan eh. Bakit? O, ano kayo natatakutan nyo? Di ba? Mga kaibigan, bali ba eh. May mga record naman talaga yan. Ngayon, dito kayo magtaka. Mga kaibigan, tama naman yung sinasabi na kwan eh. Ano ba yung sinabi rito ng pinagpapaikot-ikot pa kasi eh. Yung paglapastangan, sapat na yun para bawian sila ng security. Dahil dapat kayo ang magsabi nun sa kanya eh. Na kung yan nagagawa mo sa amin, kami na nga nagpo-provide ng security. Pagkatapos kami pa kung murahin mo akala mo wala kaming kakwenta-kwentang nilalang sa mundong ito at akala mo wala kaming pamilya na maaapektuhan dyan sa pinagsasasabi mong yan, mga kaibigan, magagawa mo yan lalo na sa pangkaraniwan tao. Kaya ikaw ay wala kang karapatan na magkaroon ng pribileyo na proteksyonan ka ng gobyerno. Bakit? Ikaw pumapasok sa gulo eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano masasabi ninyo dyan? Abrail. Masasabi nyo dyan Isipin ninyo, galit na galit yung mga underclassmen ng PMA, di ba? Kasi kilala nila yung tao, di ba? Bukod sa camaraderie na umiiral. Mga kaibigan, tingnan natin ngayon, ako naman naniniwala ako sa bandang uli, arigluhan din yan Meron akong alam na ganyang mga insidente na dapat talaga tinatanggal na yung security. Ito, isang okasyon isang rin, media. Ngayon, nasa gobyerno, mga kaibigan. Ngayon, merong nagja-jogging isang umaga. Jogging dun sa subdivision. May mga kasama. May mga barel. Jogging. Yung mga nakasunod, may barel. Mga kaibigan. Itong mayabang na ito, nakamukha nila rin. Kalahin mo, hintuan. Maganda sasakyan nila Mayabang May security rin siya. PNP security. Alam niyo ginawa nila? Binabaan yung nagja-jogging. Pagkatapos, pinagsisita pati yung mga kasama, yung mga sumusunod na may mga dalang baril. Sinita nila, ba't kayo may mga baril? Alam niyo ginawa nung tao? Tumawag. Dumating isang truck na marine. Yung pala nagja-jogging, commanding general ng Philippine Marine. Mga kaibigan, pinakamataas, hepe ng Philippine Marine. Sila ngayon ang dinala. Doon, kung sino-sinong padrino pinagtatawag. Kundi rin naman may diferensya yung Marine General na yon, mga kaibigan, dapat ako na mismo gumawa ng ng request
na ito, tanggalan na ng pribileyo na magkaroon ng police security. Akalain mo sitayin nila yun? Ano ba ginagawa sa inyo nun? Ano ba kayo? Police ba kayo? Ano ba kayo? Lahat gustong papilan mga kaibigan. Di ba marami nang nabalitang ginawa yan sila na may sinampal, may mga pangkaraniwan tao rin yun. Tapos sasabihin mo kung yan nagagawa mo, ano ba ginawa sa iyo? Hindi ka lang kinausap, di ba? Nagagawa mo yan niya sa mga taong kagaya ko, lalo na sa pangkaraniwan tao. Kung baliktarin natin ngayon yan, kung nagagawa mo yan sa tulad ko, na ika nga tinan mo, sabi nila, di ba? Kung meron kayong freedom, pasalamat kayo sa amin. Parang ganun. Sapagkat kami rin ang dahilan kung bakit nai-enjoy ninyo. Nalalasap ninyo ang inyong kalayaan. Dahil kami ang lumalaban para sa inyong kalayaan. Laban sa mga kalaban ng pamahalaan. Di ba? Tulad nitong si Bautista. Yan pala yung namunuro sa Marawi Siege. Di ba? Sa Marawi, Ingera, sa Marawi. Mga kaibigan. Pagkatapos, ang dami nitong puro combat ang naging assignment nito. Mga kaibigan, Scout Ranger. Ang kilala ko lang na Scout Ranger na walang silbi, si Daniel Lim. Diyan sa MMDA, mga kaibigan. Yan lang ang kino-combat niyan dyan. Yung vendors, di pa makuan. Anong tawag mo rito? Hindi pa matalo ni Daniel Lim. Scout Ranger din yan, mga kaibigan. Pero ito, isipin ninyo, yun nga, marami siyang mga naging assignment na puro paglaban. Kaya sabi nila, kaya kayo may na-enjoy na freedom dahil sa amin. Sabi pa nga meron pang darating din yung oras ng in time of reckoning, yung sinasabi nila, mga kaibigan. Yan, mahirap yan. Kita ninyo, sino ngayon ang napapahiya dyan? Di ang presidente ng Pilipinas. Kunyari kayo, ginagamit ninyong lisensya, yung lakas ninyo, nagtatanggol kayo sa presidente, which is supposed to be sa larangan ng media, hindi ginagawa yung ganyang kagarapal na pagtatanggol. Ipagtanggol mo on issues. Pero di ba hindi lang naman niya ginagawa yan sa ganyan? Sa mga gusto nilang palitawing kalaban ng gobyerno, mumurahin nila. Di ba? Mumurahin ka nila. Gustong-gusto naman ng mga tanga yun. Parang si Bad Eli Cuyucot Soriano. Yan, kunyari, Biblia, di ba? Terorista rin yan. Pag nagmura yan, doon nagpapalakpakan yung mga alipores niya. Ganon din. Yun ang gustong marinig ng tao kasi palibasa nga, hindi nila alam. Di ba? At ipagpipilitan pa nung iba yan. Kaya huwag na kayong magsalita kasi wala kayong alam tungkol dyan. Alam niyo bang si Erwin Tulfo? Noon dati. Di tanong niyo sa kanya. Kung naalala niya yung ABSICOM. Sa Manila International Airport. Lagi kang tumatakbo, ayaw mong harapin. Lagi mong tinatago ang iyong mga baho. Alam mo ba, ikaw ay sweetie at ikaw ay plastic. Hoy, 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 Sergey Koy, bakit ka nangangamoy? Hoy. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire.
Alam nyo, kung halimbawa man magka-aregluhan yan, patawarin, di ba? Yun ang sasabihin sa kanila, siyempre. Patawarin. Pagpalagay na natin, patawarin. Pero, mawawala ng respeto ang mamamayan sa ating AFP, sa PNP, at itong mga PMA in general. Kapag ikinompromise nila, kasi yung pagpapatawad, ibang usapan yun. At ibang usapan din, yung dapat kang kastiguhin. Di ba? Pag yung dignidad, ang pinag-uusapan dito, dignidad, integridad, dignidad. Kasi kung puro ganyan na lang, saan mauwi itong lipunan na to? Pwede pala yan. Di ba? Pwede palang gawin yan. Pag ginawa naman ng iba yan, pagkatapos hindi sila pinatawad, anong itsura nun? Namimili kayo. Lalabas ganyan. So, pwede naman patawarin. Bakit? Sino ba tayo para hindi magpatawad? Pero, ang sinasabi natin, hindi dapat ma-compromise. Yung integrity, yung dignity ng ating mga PMA, PMAer, ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP. Hindi mo dapat i-compromise yan. Manindigan kayo dyan. Dahil sa sandaling yan ay nabaluktot, mga kaibigan. Pag nabago yan at lumambot kayo, wala nang gagalang sa inyo. Di ba? Wala na. Wala na pong mga kaibigan. Rirespeto. Mangyayari yan, paulit-ulit lang na mangyayari yan sa sa ating yung paglapastangan. Kasi pwedeng gawin ng iba yan eh. Paano kung yung iba gagawa niyan? Ganon din ba ang trato ninyo? Patatawarin nyo at kalilimutan natin? Iko-compromise natin ang integrity and dignity? Di ba? Mga kaibigan? Bali ba? Kung ituring namin kayo, mga bayani, mga Armed Forces of the Philippines. Bakit? Tatay ko, sundalong maliit lang eh. Di ba? Hindi naman katulad nila. Ang tatay nila, kernel eh. Ako, tatay ko, sundalong mababa lang, sarento lang. Mga kaibigan, anak din ako ng sundalo. Di ba? Pero ang tatay ko ay lumaban sa gera. Sa Korea. Di ba? Mga kaibigan. Sis Mario Sepo. Tatay nila, kernel eh. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, sinasabi naman itong isang kapatid niya, parang gusto nilang ilihis, palayo. Diyan sa issue na yan, itong pangyayaring ito, mga kaibigan, kaya gumawa ng eksena naman si Ramon Tulfo. Ano naman ang sabi ni Ramon Tulfo, mga kaibigan? Sabi naman ni Ramon Tulfo ngayon, ang may kasalanan daw sa pagnanakaw. Pagnanakaw ba yun? Yung sa kwan, sa DOT. Sabi naman niya, kasalanan daw yun ni Martin Andanar. Sinisisi niya ngayon na yun daw irregular, hindi irregular yun, anomalous. Anomalous DOT, PTB deal. Mga kaibigan. Iyan ang nagmanipula raw niyan si Andanar lahat. Ewan ko kung ba't sinasabi ngayon ito ni Ramon Tulfo at saka si Ben kasabwat daw doon. Laro nila yan eh. Yung isa naman, sinisisi yung kapatid. Diba? Hindi niya nga tama ginawa. Ganyan naman sila eh. Para magkaroon ng room na makagawa sila ng paraan na mahilot. Ganun yan eh. Mga kaibigan eh.
Alam na natin yan, napanood ko na yan eh. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa sinabi nitong si Andanar, bago naganap yan eh, si Erwin Tulfo raw ang susunod na Presidential Communication Secretary. PCOO, si Watari. Mga kaibigan. Ano na yan? Uwian na, kumbaga, sa basketball. Uwian na yan. Hindi natin alam kung ito'y diversionary tactic, ganun pa man, masama ibig sabihin nito. Nagkakadulas-dulas na sila. Dati tinatanggi niya na wala silang kinuha Ngayon inaamin niya, may kinuha na yung kapatid niya. Di ba? Di ba? Nung una ayaw aminin, bakit kami magsosoli? Wala naman kaming kinuha dyan. Di ba? Ngayon, iba na Sinisisi pa, sabi pa raw niya, isole. Naku, kayo magsusole. Mga kaibigan. Hindi pa nga nila napapaliwanag yun, di ba? At meron daw, ewan ko, kung totoong iniimbestigahan ng ombudsman yan, mga kaibigan, di ako naniniwala na merong investigasyon dyan. Mga kaibigan, ang tagal naman yan. Ngayon, dito naman sa Senado, baka lain ninyo. Pinagalitan parang bata ni si Incha Villar, si Manny Pacquiao, at saka si Baka dumating ang oras si Incha Villar magsisip-sip naman kay Manny Pacquiao. Kanina pinagalitan niya kasi nangangalap ng pirma ito si Manny Pacquiao para manatiling Senate President si Tito Soto. Mukhang interesado yata si Incha Villar na siya ang pumalit doon sa posisyon. Pero dinideny niya, mga kaibigan. Para saan pa nag-number 1 siya, di ba? Na senador, kundi rin lang niya makukuha yung Senate presidency. At saka para saan pa yung binabalak na pagtakbo sa 2022, hindi natin malaman kung siya o si Manny Villar, di ba? Kung hindi siya magiging Senate President. Kasi iba ang clout ng Senate President, mga kaibigan, di ba? Ngayon, pati si Coco Pimentel, pinagalitan Parang bata, ikaw sabi ki Manny Pacquiao. Ayusin mo muna yung partido mo bago ka magpapirme. Pati ko, sinasali ninyo sa ganyan mga kaibigan. Gagalit siya kasi nag-solicit ng signature si Pacquiao. Alam niyo naman si Pacquiao kahit papano mahirap pahindian ng mga kasama niya. Siguro yun ang kinagagalit niya. Pagka napapirma yan, mauunsyami. Kasi raw itong si Tolentino ang nasa likod nung pakana na yun na siya ang maging Senate President ipalit kay Tito Soto, mga kaibigan. Nakita na ninyo ang pinag-aawayan. Hindi ho problema ng bayan mga kaibigan ang inuuna nila ay yung pwesto, di ba? Ito naman daw mga neophyte, ni walang karespeto, hindi nga alam kung anong magiging trabaho nila bilang mga mambabata sa Senado, mga mga bastos pa. Hindi man lang kumakatok doon sa mga kuwan. Magpapasintabi ka man lang, alam nyo, sa isang larangan, halimbawa, ako galing ako sa hanay ng mga musician. Naging musician tayo. Alam nyo, kahit na kami maliliit lang sa paningin ng tao, lalo na yung mga working musician, di naman kami yung mga elite na napapanood sa mga telebisyon. Kami yung pinanggalingan namin yung
yung working musicians, yung hanay ng mga working musicians, na kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka mabubuhay. Kung wala kang tugtog ngayon, wala tayong kakainin bukas. Parang ganon, mga kaibigan. Pero dito sa profesyon na yan, kahit po mga hamak yan, diyan nire-respeto yung mga mas nakakatanda sa kanila. Basta nakakatanda, kaya yan Eddie Peregrina boses niyan, kaya ano pa mang klaseng musician yan, basta nakatatanda, ang tawag nga namin nung araw dyan, mga tatay, di ba? Pag nakatatanda sa'yo. Yung iba, touch, di ba? Ngayon, ang tawag nila ngayon dyan, senyor. Di ba? Magka nauna sa'yo, kilala mo, ganyan yung mga musician. Dito wala mga respeto na Di ba? Agawan ng committee. Gusto ko niya, si Lito Lapid, di ba? Swapang. Nagsuwapangan Mga kaibigan, si Lito Lapid, sabi, gusto ko niya yung games in amusement. Gusto mo ba? Sabi ni chairman nun si Ping Lacson. Sabi ni Lacson, gusto mo ba? Sige, sa'yo na. Hindi niya naramdaman, hindi nakaramdam ng kwan Nang ika nga kung ano yung walang sensibility. Di ba? Merong salita na meron kang mararamdaman na, oops, medyo naging offensive yata ako. Mga kaibigan, mukhang nabastos ko. Wala siyang ganun. Mga kaibigan, hindi niya alam yun Di ba? Doon mo malalaman, hindi alam ang ginagawa Hindi alam yung proper decorum Mga kaibigan, hindi marunong magpasintabi. Kahit ba dati ka pa senador May sagot yung outright gusto mo ba yan? O sige, sa'yo na. May ibig sabihin yun Mga kaibigan kung sensitive ka na tao Di ba? Kung meron kang sensibility na tao, may pakiramdam ka. Wala manhid Mga kaibigan talagang talagang ang pakiramdam nila sa sarili nila, kasi karamihan ng mga katulad niya, mga celebrity kung tawagin naman, di ba? Ang niyan yung sarili lang nila di ba? Self-centered yan Pinaka-importante, wala silang pakialam kung may masasaktan silang iba. Di ba? Katulad nung gagong si Jimin Tagabundok. Di ba? Isa pa yun. Mga kaibigan, mga abusado. Ang daming abusado, aminin ho natin. Dito sa gobyerno ni Presidente Duterte. Kaya minsan, may mga nagagalit, pero minsan isipin mo rin, maawa ka rin Hindi naman yun ang gusto niya na gawin itong mga walang yang ito Di ba? Mga kaibigan, hindi naman niya siguro ginustong nilagay kita dyan, mag-abuso ka. Wala naman sigurong ganon, di ba? Walang matinong tao na ganon. Wala nilagay, abuso. Sino sinisira nyo? Di ba? Tapos kung makapagsalita kayo, akala ninyo, pinagtatanggol nyo yung tao. Pero, dalawang bagay yan sinisira ninyo ginagamit lang na maskara yung pagtatanggol para magawa yung abuso. Ginagawang cover ng abuso. Ibig sabihin, nag-a-assert ng kanilang akala mo kung sino. Mga kaibigan. Kaya hindi ako mawawala respeto ko sa Armed Forces of the Philippines kapag ikinumpormisyo ninyo. Pati dyan sa PMA. Itong PMP, di bali na, dati na ito Wala man tayong silbi dyan di ba? Itong AFP. Kasi yan ang pinakahuling pag-asa natin na lang sa bansang ito na pwedeng magtanggol sa atin. Lalaban. Halimbawa, magkakagulo. Sino ba una? Tayo ba mauna? Yan ba sila tulpo mauna sa hanay ng makikipaglaban pag nagkagera? May paglusob na nangyari halimbawa?
Hindi naman sila eh. Yan sundalo eh. Tapos gaganyanin mo. Hindi ba? Eh dapat kayo ang ingud-ngud sa inodoro eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PagCore, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo bago natin makalimutan mga kaibigan, nais din na ho nating bumati sa kaarawan ngayon ng ating pong chairman of the board ng DCRJ at undersecretary Ramon Jacinto, mga kaibigan, si Yusek Ramon Jacinto, kaarawan niya po ngayon. Kaya ito, may nabasa nga ako, naunahan pa ako advance happy 74th birthday to Mr. Ramon Jacinto. Yun, sino kaya yung nagpatid ng pagbati na yun? Si JP Adisas. Bumabati po tayo kay Chairman and Undersecretary Ramon R.J. Jacinto sa kanya pong kaarawan. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Mga kaibigan, magbabasa tayo rito ng mga pagbati, mga reaksyon. Maraming bumabati dito kay Chairman R.J. Jacinto sa kanyang kaarawan ngayon. Si binabati natin si Maristela Padilla, si Telang Padilla. Ito yung mga pamilya ng Padilla ito, ni Robin Padilla.
si Carmela Torres Balcos, na ating pong katropa sa Lapid Fire. Si Prince Nigosa ay nanonood po from Los Angeles, California. Si Lorette Cruz Tokita naman ay nanonood mula sa Tokyo, Japan. Si Ricky Prax ay binabati natin. Si Ledge Chulbo na isang pagkakaalam natin, isa ring musician, binabati natin. Ryan Abalos Garcia. Si Rafael Lito Joaquin, si Isabela Ledama, good evening. Si Ledge Chulbo bumabati. Sabi niya, happy birthday Sir RJ Jacinto. Si Tahiti Papete Bora Bora ay nanonood po. Maria Magdalena Ruiz, Simon Santiago Rael ng Caloocan. Si katropa nating Carmela Torres Balcos. Magandang gabi. Si Nestor Estrella nanonood po from Taiwan. Isa siyang veteran musician, naka-base po doon sa Taiwan. Si Valdez Roseche. Si Lita Paraiso. Si Bailey Temanel nanonood po. Tama ba yun? Bailey Temanel. Si John Panopio nanonood from Australia. At ang ating pong kaibigan, isang veteran musician, si Yula Sotelo ay nanonood din. Si Joe De Lemos at si Willie De La Cruz ay nanonood po. Si Reynaldo Bonifacio na dati pong banda ito. Ito yung mga nauna sa amin sa Japan, mga kaibigan. Si Ray Bonifacio. Nasa ano na siya? Sa California. Matagal na siya roon. Yung banda nila, pangalan Halimaw. Nababanggit natin. Pero yung mga kasama niya, tsaka siya, magagandang lalaki. Kaya marami silang nabihag na mga punesa na kung tawagin namin nung araw ay mga general. Sabi naman ni Rudy Santos nung isang araw, na isa rin banda ng, anong tawag dito? Ng horoscope, si Rudy Santos. Yan. Sabi niya, buhay pa kaya yung mga general? Wala na, tatanda na, no? Litik na mga yun, no? Sabi ni Ledge Chulbo, no? Ano to? Erwin Nakamura Tulpo. Talaga namang Japanese ang nanay nila. Diba? Pero hindi Nakamura. Ang apelyido iba. Pero Japanese. Bagay din naman. Ano? Erwin Nakamura. Ang middle name, Nakamura. Si Jorge Beichong, nakatropa natin sa Tokyo, Japan. Nanonood po. Rosemary Victoria, kasama natin sa live jamming ito, si Rose, kilala niya, di ba? Si Rosemary Victoria Court. Na dito pa nag-propose yung kanyang sweetheart na taga-Amerika, isang mahusay na musician yun. Tumutugtog yun sa mga concert ni Gino Vanelli, mga kaibigan. Si katropang Arlene Tañedo Varias na malapit na pong dumating sa Pilipinas para pumasyal ay nanonood from Amsterdam kasama siyempre ang kanyang husband na si Ramon Varias. Si Freddy Manyalak, isang veteran photojournalist ng Manila Bulletin. Retarded na nga lang si Freddy. Freddy, hanapin mo si Willie Espiritu. Ngayon, ito sa Japan, nanonood din si Celia. Celia Miura, nanonood sa atin. Si Vicente Frasdilla. Si Dennis Gatchalian ay nanonood din po. Ano kayang Gatchalian nitong si Dennis? Gatchalian ng Baclaran? O Gatchalian ng Valenzuela? Kasi pag Valenzuela, inchik yun. Pag Baclaran, alam nyo ba yung Gatchalian?
Ha? Wala pa yung mga laloma, lechon na yan, mga milas na yan, mga mang Tomas na yan. Hindi naman masarap. Ang masarap lang yung milas lechon. Ha? Yung pingping, naku, nakakatakot bumili ron eh. Nakabili ko ron, kalansay eh. Di ba? Double dead eh. Nakalain mo, habang nakalapag eh, may unti-unting nangingitim. Siguro, ano yun, double dead yung ganun eh, di ba? Nangingitim. Oh, mga kaibigan, tapos yung laman, nakadikit sa buto. Ano tawag mo ron, di ba kalansa yun? Walang taba. Yun ang baboy na walang taba. Inabili ko sa pingping. Hindi, ibig ko sabihin, wala pa yan mga yan. Mga lidyas, lechon niya, wala pa yan. Sa Baclaran nagsimula ang lechon. Nung ako'y maliit na bata. Ikaw ba sa Pasay ka lumaki? Hindi mo inabot yun. Kasi alam mo naman, yung Pasay, yan ang downtown namin. Boundary yan eh. Baclaran, Pasay eh. Di ba? Pero Baclaran, andyan ang lechonan. Yung Redemptorist Road na yan, yung magmula sa kanto nung rotonda ng Baclaran, yung may LRT, di ba? Redemptorist yung kalyeng yun. Di ba? Papuntang Ross Boulevard. Kasi nandun yung Redemptorist Church, di ba? Ngayon, yung mga restaurant dyan, puro tinda niyan, lechon. Alam mo kung nasaan ang lechonan? Nandun sa likod ng simbahan. Sa Bakod-Bakuran. Tawag namin doon, Bakod-Bakuran. Dalawa nandun eh. Lutuan ng lechon at saka yung mga babaeng may tulo. Nandun doon sa Bakod-Bakuran. Diyan nagsimula ang lechon. Wala pa ho yan, laloma na yan. Huli na yan. Bata ako. Yan puro lechon dyan. Pati yung mga minudo, bibili ka, siyempre, yung mga, siguro, yung mga natira doon sa baboy. Nagluluto rin sila noon eh. Minudo, sarap na minudo dyan, nilalagay eh. Pag bumili ka, ilalagay doon sa lata ng gatas. Wala nang laman na, lata ng gatas. Wala pa mga plastic noon eh. Yung pansit naman nung araw dyan, sa Redemptorist Restaurant naman, dito naman yung sa Quirino Avenue. Ito, may mga nakikinig sa akin mga taga-Baclaran nung araw, nasa iba't ibang bansa na eh. Dito ko natuklasan eh. Dito nila ako nakita eh. Natandaan ninyo yung Redemptorist Restaurant nung araw. Sus Mariosep, ang sarap ng pansit dyan. Yung pansit dyan, ibinabalot muna sa dahon. Di ba? Yung parang, patulis yung pag parang korting apa eh. Cone, ang korte. Pagkatapos labas nun, kundi newsprint, na papel. Yung ginagamit sa dyaryo na papel. Yun, babalot. Ang init nun, pag ang sarap ng pansit dyan, Nung maliit ako pag inutusan akong bumili ng pansit dyan, kaya may pinabibili sa akin dyan, sa restaurant na yan. Yan ang sikat nung araw 24 hours yan yung mga kilalang singer nung araw, si Rick Arellano. Diyan ko inabutan niya, maga na, umiinom pa diyan, sa Redemptorist Church. Taga-Baclaran yun Mga artistang taga-Baclaran yan, si Rick Arellano, si Joe Alvarez, yung gumagaya kay Tom Jones nung araw, nanalo sa Tawag ng Tanghalan. Sino pa ba? Marami akong alam na sumikat dyan sa Baclaran. Mga musician, marami rin dyan. Ngayon, balik tayo dito sa mga binabati natin. Si Jessie Mariano ng Dinalupihan, Bataan, binabati po natin. Si Rega Salvador ng Bulacan. Si Arnaldo de la Paz. Ang ganda raw ng topic natin ngayon. Si Ryan Enicose na matagal pong absent ay nakita kong nanonood. Si Oscar De Jesus ng California, binabati po natin.
Linda Espiritu, good evening. Nanonood. Kamag-anak mo ba si Willie, Linda? Si Rodel Alfonso ng Japan, nanonood sa atin. Hindi, si Rodel. Iba yata ito. Si Lito pala yung nandun sa Japan. Si Jovito Lial, nanonood po. Mirna Guillermo ng US of A. Baka po mayroon na rin silang balak tumakbo sa 2022 sa presidential elections. Ano po ba ang pangalan ng planeta ng bagong Pilipino? Palagay ko naman, hindi mangyayari yun. Raul Villanada, nanonood po. Si Aida Trillana ng, di ba si Aida nasa France o sa Paris. Si Andres Bonifacio, nanonood from Michigan. Si Joel Pabian, FAC, sabi niya. Kaya lang, spelling niya, F-Y-C-K. Si, ewan ko, kung minumura niya tayo, ano ibig niya sabihin nun? Binabati natin pala, birthday ni Arnel Tanyedo. Kapatid to ni Arlene. Dahil birthday ni, wala pa si Kwan. Maya-maya, andugan natin ang awiti si Arnel Tanyedo, kapatid ni Arlene. Si Jesse James ng Tondo ay nanonood sa atin. Yun sa Congress, dami nagpasikat para maging kapitan, para malaki, kupit. May babatiin tayong birthday, Kwan. Si Arnel Tanyedo, birthday din ngayon, ka-birthday ni Chairman RJ Jacinto. Kaya narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. At si Raul Villanada, sabi niya, ikalat pa, tamad daw ang Pinoy. O nga, di ba? Sabi, tamad daw mga Pilipino. OFW, emboy pa naman sa China. Di ngayon, malupit na. Mga inchik na amo nila doon. Bumabati si Arlene Tanyedo Barrias kay Yusek Ramon Jacinto ng happy birthday. Ganon din si June Ferin. Bumabati siya, Idol RJ, happy birthday, sabi niya. Cesar Romero, nanonood po sa atin. Si Lionel Aquino, bumabati ng happy birthday kay Yusek RJ. Si Jorge Beichong din, nagpapatid ng kanyang pagbati. Happy birthday po, Sir RJ Jacinto. Si LB Di Guzman, nanonood po. Si Raul Villanada, happy birthday po sa aking idolo, Ramon RJ Jacinto, the guitar man. Si Carol Torres Brihino, nanonood. Si R.A. Bautista from Singapore ay nanonood po sa atin. Si Peya Peya, Ricardo Di Guzman, bumabati rin ang happy birthday, the main man, Ramon Jacinto. Mary Jones Salvador Noceda, nanonood from San Diego, California. Maita Basilio, na magbabakasyon yata sa Barcelona ito. Nasa si Kamaita sa Geneva, Switzerland. Bumabati rin si Rosemary Victoria
ng happy birthday po, Sir RJ. Ronnie Dayo, nanonood. Si Joe De Lemos, happy birthday. Gising na, RJ na. Yun. Si Cesar Romero po ay from Hayward, California. Binabati natin. Happy birthday, Sir RJ. Keep on rocking. Muli, my favorite on your composition. Thelma Graves, happy birthday, Mr. RJ Jacinto. Si Jerry Grad ng California, binabati natin. Biruin nyo, balik RJ ako, ng college pa ako. Mga DJ dyan, Kasin, Hog, ano yan? Si Dave, ha? Si Noel Lorenzo, nanonood. Ito si Noel, natira ng Baklaran nito eh. Kaya lang na medyo lumipat sila. Pero ngayon nasa abroad na. Si Bing Ruiz ay nanonood. Ano to? Howlin' Dave, yun ang sinasabi niya. Si Ed Santiago, magandang gabi po. Si Henry Katindig, ba? Idol! Lintik, Henry Katindig yan, mga kaibigan. Pinakamahusay ngayon na jazz pianist. Mga kaibigan, kahit saan yan eh. Nababalitaan ko, panay ang racket niya, kasama ang kanyang napakahusay na singer na may bahay. Mga kaibigan, di ba? Alam niya si Henry, hindi ko yan o, anak ni ni Eddie K. Senior Eddie K na pumanaw na eh. Pero kilala niyo si Eddie K, di ba? Yung sax player, magaling din. Doon sila nagmana. Yan si Henry, noong 1980 o 81 kasabay ko yan sa biyahe. Isang lugar lang kami, pero hindi kami nagkakausap Sila tumutugtog doon sa Blue Sky. Kami naman ang pangalan nung tinutugtugan naman namin, ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko Isa lang kasi may-ari. At saka kami nakatira doon sa baba nung tinutugtugan nilang club ng Blue Sky. Sun Plaza pala kami. Sa ano ito? Sa Osaka ito. Sa Sakay, doon sa bandang probinsya ng Osaka. Tsaka kaibigan natin, Henry Katindig. Napakahusay na musician yan. Senior yan. Nag-abot ba kayo, idol nila Herbert Bartolome, Banyuhay? Hindi, una sa amin yan. Pero barkada ko si Jess Kaibigan ko yung kapatid niya. Banyuhay, 3 magkakapatid yan di ba? Si Jess kasi, pala kaibigan yan. Si Jess Bartolome. Si Michael Lim, yan, nanonood po sa atin. Si Henry Vendredi V. Cruz. Si Romeo Aguilar. Si Gary Mann. Ayan, Romeo Aguilar, kumusta ka na? Taga saan ka ba? Si Randy Malihan Veterana. Good evening, watching from Italy. Ayan, kumusta po dyan sa Italy? Maraming nakikinig minsan sa atin dyan Lan Manawis, watching from Pangasinan. Ayan, layo nun. Si Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Kanina nakita ko si Adi Reyes, nanonood siya. From United Kingdom din. Si Berhel Lloyd B. Bulanadi. Happy watching, more power, Kapersi, mabuhay ka sa may matuwid at patas na komentaryo. Salamat. Happy birthday kay Arnel. Bumabati si Jorge Beichong.
Si Elmer Ecleo, nanonood from Santa Lucia, Pasig City. Solid Rapid Fire viewer. Noon pa ito si Elmer Sa kabila pa ako Nanonood na yan Si Cesar Porras. Si Nick Mozo ng Toronto, Canada. Nanonood po. Hindi niya ko kamag-anak si Chis. Si Chis Mozo. Siya si si Nick Mozo siya. Si Narciso Cruz. Issue kay ERAP na sugurin siya ng empleyado niya. Yan trabaho na ni ERAP yan. Ilang eleksyon na. Dalawa, bale. Tumakbo siya noong 2016 ulit, di ba? Re-election sa Maynila. Ganyan ang ginawa niya. Kumuha ng tig5,000 bawat district 5,000 JO. Hindi pinasweldo yun. Pinangakuan. Mga kaibigan. Pagkatapos ng eleksyon, tinanggal sila. Hindi binayaran, sinuba. Ganon din ang ginawa nitong huli. Kaya nilusob siya kanina ng mga JO na yun. Ano yun contractual lang yun kawawa naman yung mga tao, isipin mo. Kinontrata mo, magtrabaho, pagkatapos hindi mo pinasahuran. Nagtataka pa raw siya, dati nyo nang ginagawa yan. Hindi raw pinasahuran ng tao niya. Sino lulukuhin mo? Lukuhin mo, lelang mong panot. Kaya wala ka na nga, nagsisinungaling ka pa rin. Si Narciso Cruz, yun, nabati na natin. Si Connie Nagel, from Dasmariñas, Cavite, Greenwoods. Si Kaani Flormata Saludes na ating mga katropa, at saka si Kaenyang Mina, binabati natin. Si Sochay Fral. We are watching here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mabuhay po kayo. Salamat po. At kumusta po kayo dyan? Si happy birthday daw, sabi ni Kaani Flormata Saludes, kay Chairman RJ Jacinto, the Mr. Guitarman. Si Willie Filona, isang musician, naka-base naman sa Germany ito. Dati, mga kasama natin sa Ermita Boys to nung araw. Si Willie Filona. Alias Eric Clapton. Si Jing Arsenio Taiko from Alhambra, California. Kumusta po kayo dyan? Si Ginong Emil Arceo Molina, nanonood. Si Hil Ragudo, watching from San Jose, California. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Babatiin ko lamang si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong live streaming, maraming salamat. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director. Ito po si Percy Lapid. Magbabalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang Yumaga! Tulfo Brothers! Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo.
sumapit man yaong